Magandang hapon po muli sa inyong lahat, mga ginigiliw na mga tagapakinig at tagapanood dito po sa aking YouTube channel na ang daan ng katotohanan. Kamusta po kayo at sana po kayo ay maligaya sa araw na ito. At ang pagpapala po ng Panginoon ay inyo pong nararanasan. Sana kayo ay naging produktibo at marami kayong pagpapalang natanggap sa araw na ito. Bago po tayo maglubusang mag-aral, tayo po muna yung manalangin muna. O dakilang Diyos, pagpalain mo po ang aming pag-aaral na gagawin. At samahan po nawa kami ng iyong banal na Espiritu na manguna po sa amin sa aming pag-aaral. Pagpalain mo po ang mga taong darat na ng bidyong ito, nawa po alalahanin sila. At ang pagpapala po ay ipagkaloob sa kanila na hindi sila magkulang sa lahat ng pangailangan sa araw-araw. Maraming salamat po Panginoon sa pagdinig mo sa aming panalangin. Ito po ay aming hiniling sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Alam po ninyo, kaya po tayo mag-aaral ngayong hapon. Hapon na po kung nakagawa ng video, alas 3 na. Ay sapagkat marami po ngayon ang nagtuturo. Hindi ko na po sasabihin kung anong mga sekta ng pananampalataya para hindi po tayo mapagkamalang nang-aatake ng ating mga kaibigan. Ano po? Dahil palibasa, may iba't iba tayong paniniwala ay meron tayong pagkakaiba. At itong pagkakaiba pong ito yung atin pong ini-expose at bahala na po ang sinumang makakapanood ng bidyong ito kung alin ang kanyang paniniwalaan. Yung akin bang sinasabi o yung sinasabi ng iba. Ang mahalaga po ay nabigyan po natin ng kaisipan bakit ako'y hindi naniniwala sa ganong uri ng pananaw. Ano po, ibibigay ko po ang dahilan sa hapong ito. Yung pong sinasabi ko ay yung kaisipan na ang kaligtasan daw nung unang panahon ay sa pamagitan ng pagsunod sa utos. Ano po? At dito sa bagong tipan, sa panahon ng Kristiyano, ang kaligtasan ay sa pamagitan po ng Ebanghelyo. No po? At kung tatanungin natin sila, ano ba yung Ebanghelyo na inyong sinasabi? Ang Ebanghelyo na kanilang sinasabi ay yung pong pag-aaring ganap sa pananampalataya. Ano po? Ng tao dahil sa pananampalataya ay pinawalang sala at mayroon silang kaligtasan. Ano po? Kaya nabahagi ang paniniwala sa pag-aaring ganap sa pananampalataya sa maraming klase. Nandyan po yung once saved, always saved. Ano po? Nandyan po yung predestination. Nandyan po yung kinakailangan mo pa rin ng obedience na ikay nananampalataya. Ang obedience ay bunga ng pananampalataya. At yung mga sumusunod sa kautusan ay pinagbibintangan na ang kaligtasan daw ay sa pagsunod. Ano po? Pero sa araw na ito, ating liliwanagin na walang ganyang doktrina sa Biblia na kahit nung unang panahon, kahit ngayon, ay walang tinuturo ang Biblia na kaligtasan dahil sa pagsunod. Ano po? At yan po'y ating lilinawin. Pero ang kanila pong ginagamit na talata para sabihin na nung unang panahon, ang paraan ng pagkaligtas ng tao ay pagsunod. Pero sa panahong Kristiyano ay hindi na pagsunod sa kautusan kundi Ebanghelyo. Ito po yung kanilang talata. Lucas 16:16. Ganito po ating mababasa. Ang kautusan at ang mga propeta ay hanggang kay Juan. Mula noon ang magandang balita ng kaharian ng Diyos ay ipinangaral at ang bawat isa ay sa pilitang pumapasok doon. Ang talata pong ito ay ginagamit para sabihin na ang kautusan ay natapos na hanggang kay Juan. At sa pagkatapos na ang kautusan, hindi na yan importante. Ang paraan para maligtas ngayon ay ito pong Ebanghelyo. Pero kung atin pong hihimayin ang talatang ito, gayon po ba ang sinasabi? Ang kautusan at ang propeta ay hanggang kay Juan. Ibig bang sabihin, hindi na dapat sundin ang kautusan? Sapagkat ito'y hanggang kay Juan. Opo. Ito po kasi, ang pinakang kaisipan po nito ay yung tinatawag pong pagtuturo. Ano po? Kaya sa ibang talata ay sa kaparehas na talata nito ay ang kautusan at ang propeta
hanggang kay Juan ay nagsipanghula. Yun po yung makababasa po natin sa Marcos. Ano po? At dito po, ang kautusan at ang propeta ay hanggang kay Juan. Ang ibig bang sabihin, sinabi ba ng talata na ito na hanggang kay Juan lamang? At pagkatapos ng panahon ni Juan na hindi na dapat sundin? Gayon po ba ang nakalagay sa talata? Ano po ba yung ibig sabihin ng hanggang kay Juan? At mula noon, ang magandang balita, ito nga pong ebanghelyo ng Karayaan ng Diyos ay ipinangaral. Ang ibig bang sabihin ay walang ebanghelyo nung unang panahon, walang mabuting balita. Ano? Wala pong ganyang tinuturo ang Biblia, kundi dito sa talatang ito, ang sabi yung magandang balita ng Karayaan ng Diyos ang ipinangaral. Ano po? Yan po ang sinasabi. Pero wala na nga baga ang kautusan. Pinutol po kasi ng mga bumabasa. Sa talatang 17, ganito po. Ngunit mas madali pa para sa langit at sa lupa na lumipas kaysa maalis ang isang kudlit sa kautusan. Ay di nandun pa rin po yung kautusan. Bagamat ipinapangaral na ang mabuting balita ng kaharian, yung ebanghelyo, ay hindi naman sinasabing na wala na yung kautusan, sapagkat ang sabi dito, magaan pa na mawala ang langit at lupa kaysa maalis ang isang kudlit. Hindi mo pwedeng bawasan kahit isang kudlit yung kautusan. Mas madali pang tanggalin daw yung langit at lupa. Ibig sabihin, nananatili pa rin ang kautusan. Ano po? Hindi nga lamang ito yung naging dahilan na ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ano po? Pero kung atin pong titingnan sa huling kapitulo nitong Lucas, ay yung ginamit ng ating Panginoong Jesucristo na pangpangaral sa kanila ay ito pong kautusan. Ano po? At ang sabi nga ay ni Kristo dito sa 24:46 ay sabi po dito, tingnan ko ba kung talatang 36 nga po, ang sabi po dito ay nabuksan yung kanilang mga mata at kanyang ipinaalala yung mga nakasulat sa kautusan, sa awit at sa propeta. At nung nabuksan nga po ang kanilang kaisipan, binuksan ng ating Panginoon Hesus. Sabi dito sa talatang kapitulo 24, talatang 27. Hindi ba, 26 patuloy, hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito? At pagkatapos ay pumasok sa kanyang kalwatian, at magmula kay Moises at sa mga propeta, ay ipinaliwanag niya sa kanila mga bagay tungkol sa kanya sa lahat ng mga kasulatan. Nang siya ay malapit na, yung kanilang pinurunan, nauna siya sa parang magpapatuloy pa. Subalit kanyang pinigil siya, sinabi, tumuloy ka sa amin sapagkat gumagabi na at lumulubog ng araw at pumasok siya upang tumuloy sa kanila. Habang siya ay nakaupong kasalo na sa hapag, kanyang dinampot ang tinapay at binasbasan, ito'y kanyang pinagputol-putol at ibindigay sa kanila at nabuksan ang kanilang mga mata. At makikita natin dito ang ginamit ng Panginoong Hesus na pagpapaliwanag sa kanila para ipangaral ang katotohanan ay kasama po ang kautusan at ang propeta. Mula kay Moises at sa propeta ay paniliwanag niya. Ano po? At samantalang matagal na pong patay si Juan sa panahon na ito. Pero ang talata ay nagsabi na ang kautusan at propeta ay nanatili hanggang kay Juan. Yung po ang kanilang ginagamit kasing talata. Ano po? Pero hindi po ganun ang ibig iparating ng talata na nawala na ang utos. At ang paraan na lang para maligtas ngayon ay ang pananampalataya, yung pag-aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Mali po yan. Ano po? Hindi po ganun yung sinasabi ng talata. Sapagkat nabasa naman natin na ang pangangaral na ginawa natin pa ni Jesus, matagal nang namatay si Juan, ano po, ay ginagamit pa rin niya yung kautusan, ano po, at propeta.
At kung atin pong titingnan, dito si Pablo nung nangaral, dito sa Gawa 28, ang ginagamit po niya ay kautusan. Ano po? Sa pangangaral, Gawa 28, talatang 23. Napakaliwanag po nito. 28:23. At nang sila ay magkaisa, teka muna, 25 pala yun. 23. At nang sila ay makapagtalaga ng isang araw para sa kanya, nagtungo sila sa kanyang tinutuluyan at napakarami nila. Ipinaliwanag niya sa kanila ang pangyayari buhat umaga hanggang gabi na nagpapatutuo sa kaharian ng Diyos at sinisikap na sila'y mahikayat tungkol sa kay Jesus mula sa kautusan ni Moises at mula sa mga propeta. Umiiral pa rin ang kautusan ni Moises at ang mga propeta. Sa katunayan, ito'y ginamit ni Pablo upang paraan ng pagpapaliwanag tungkol sa kaharian ng Diyos. Ayan. Hindi po nawawala kasi ibig sabihin yung salitang ang kautusan at propeta ay nanatili hanggang kay Juan ay may iba pong ibig sabihin yon. Kasi kung yun ay hindi na umiiral, hindi na dapat umiral pa, hindi na dapat gamitin, hindi na dapat sundin, dapat hindi ang ginamit ni Jesus. Nung siya po ay sa Lucas 24 o 20:17. Teka muna, Lucas 24:27. Ano po? Hindi na dapat yan ginamit ng ating Panginoon Jesus. At hindi na rin yan dapat ginamit ni Apostol Pablo. Ano po? Hindi na dapat ginamit ni Apostol Pablo. Dahil wala na yan sabi, wala na yung kautusan at propeta. Hindi po ganun ang ibig sabihin. Kaya nga ang ating Panginoon Jesus ay nagsabi sa talatang 17 nitong Lucas 16:16 na mas magaan pang mawalan langit at lupa kaysa maalis ang isang kudlit sa kautusan. Hindi pwedeng bawasan. Hindi pwedeng mawala. Ano po? Ngayon, totoo ba na itong ebanghelyo ng kaharian, itong pabalita ng pagkaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, na itinatawag po nating pag-aaring ganap sa pananampalataya, ay dito lamang pagkatapos ni Juan ipinangaral? Alamin po natin yan sa Biblia. At magtataka kayo at sasabihin ninyong hindi pala gayon. Ano po? Sapagkat ganito po ang nakalagay po sa Kapitulo 4 ng Roma. Talatang 13, patuloy. Sapagkat ang pangako sa kanyang mamanahin na sanlibutan ay hindi dumating kay Abraham o sa kanyang binhi sa pamagitan ng kautusan. Bagamat may kautusan na noon, sapagkat sabi sa 26 talatang 5 ng Genesis, ay tinupad ni Abraham ang aking mga palatuntunan, mga utos, mga batas, at mga kautusan. So may sinusunod na siyang kautusan ng Diyos noon. Pero bagamat may sinusunod siya na kautusan ng Diyos noon, hindi dumating ang pangako ng Diyos dahilan sa pagsunod niya sa utos. Yan. Kundi sa pamagitan ng pagiging matuwid ng pananampalataya. Yung palang pag-aaring ganap sa pananampalataya ay aral na noon. Sa katunayan, si Abraham ay hindi pwedeng maaring ganap ng Diyos kung hindi siya nanampalataya. Kaya nung matandang tipan pa sa Genesis chapter 15 at Genesis chapter 17, nangyari kay Abraham ang lahat ng kasaysayang iyon dahil siya po'y inaring ganap dahil sa pananampalataya. Hindi po bagong aral ang pag-aaring ganap sa pananampalataya. Ito po ay aral na sa lumang tipan pa. Sa katunayan, ang mga Israel, dito sa Roma din, Kapitulo 9, ay hindi sila inaring ganap ng Diyos. Bakit? Kahit sila ay sumusunod sa kautusan, bakit hindi sila inaring ganap? 31 at 32 ng Kapitulo 9 ng Roma, ngunit ang Israel sa pagsusumikap sa katuwiran sa pamagitan ng kautusan ay hindi nakaabot sa pagsunod sa kautusang iyon. Bakit? Sapagkat hindi nila pinagsikapan iyon batay sa pananampalataya, kundi batay sa gawa. Sila'y natisod sa batong katitisuran.
Bakit nagkulang ang Israel at hindi sila naging ganap sa harapan ng Diyos? At sinabi pa nga, ibibigay ko ang pagkakataon sa ibang bayan. Ano po? At ang Israel ay parang sinasabing itinakwil na ng Diyos. Bakit ganun ang nangyari sa Israel? Dahil sila po ay nagsisikap na maaring ganap sa pamagitan ng gawa. Ano po? At hindi sa pananampalataya. Ano po? Kaya nagkulang ang Israel, kaya sila po ay hindi inaring ganap ng Diyos dahil ang pinipilit nila ay gawa. Ang kailangan ng Diyos para ariing ganap ka ay pananampalataya. Yun po'y sa lumang tipan pa. Ano po? At maraming pagkakataon, wala silang pananampalataya. At yung kawalan ng pananampalataya ay nagdudulot ng paglabag sa utos. Yun po. Ang ugat, bakit ikay sumusunod sa Diyos, ay dahilan po sa pananampalataya. Kaya sabi dito, sapagkat kung silang nasa kautusan, ang siyang mga tagapagmana, walang kabuluhan ang pananampalataya at pinawalang saysay ang pangako. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, ngunit kung saan walang kautusan ay wala ring paglabag. Ay hindi naman sinabing wala na ang kautusan. Bagamat ang kaligtasan at pagiging pagmamana ng isang tao ay dahilan sa pananampalataya, hindi naman sinasabing wala na ang kautusan. Sapagkat ang kautusan ay gumagawa ng galit, ngunit kung saan walang kautusan ay wala ding paglabag. Ano po? Pag inalis mo yung utos, wala nang paglabag. Ano po? Paano nangyari na nasabi na si Moises ay nagkasala sa Diyos kung walang kautusan? Paano nasabi na itong mga taga-Sodoma at Gomorra ay masasama sa paningin ng Diyos kung wala ang kautusan? Ano po? Kung walang kautusan, walang pamantayan ng pagiging masama at walang makapagsasabi na isang tao ay nakalabag. Ay bakit ang Israel ay nagalit ang Diyos sa kanila nung sila ay lumabag sa utos? Bakit? Sapagkat mayroong utos. Bagamat mahalaga ang pananampalataya. Kinakailangan ng pananampalataya para sila ay maaring ganap. Pero kapag walang kautusan, paano mo sasabihin na sila ay nagkasala? Hindi sila pwedeng sabihin nagkasala. Wala silang nilabag na utos walang kautusan. Anong pamantayan para sabihin sila ay masama? Anong pamantayan para sabihin sila ay nagkasala? Sabi dito, dahil dito, iyon ay batay sa pananampalataya upang maging ayon sa biyaya ang pangako. Ayan po. At sabi po dito, gaya ng nasusulat, ginawa siyang maraming ama ng mga bansa. Yan. At kung ating titingnan ang mga pahayag pa dito sa 5 talatang 13, tunay na ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan. Sasabihin nila yung kautusan na yan, binigay lang po yan sa bundok ng Sinai kay Moises. Pero sabi dito, ang kasalanan ay nasa sanlibutan bago pa dumating ang kautusan. Bago pa ibinigay yung tinatawag na Torah, kautusan. Ay yung kasalanan ay nasa sanlibutan na. Ay paano sila nagkasala kung walang utos? Kaya sabi dito, ngunit hindi ibinibilang ang kasalanan kung walang kautusan. Ay paano masabing sila yung nagkasala kung walang utos? Paano sasabing yung mga taga-Sodoma at Gomorra ay makasalanan kung walang utos? Paano sinabi ng Diyos na si Noe lamang ang matuwid? At yung ibang mga tao nung panahon niya, si Noe lang ang nakita niyang matuwid sa harapan ng Diyos kung walang utos. Walang pamantayan ng pagiging matuwid. Sa makatuwid, may utos na umiiral. Pero yung pagbibigay ng kautusang Torah, yung tinatawag na written, nakasulat, ay sa panahon lang ni Moises. Kaya sabi dito, gayon man ang kamatayan ay naghari mula kay Adan hanggang kay Moises. Nasa kamatayan sila. Bakit sila mamamatay? May kasalanan. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At bakit sila masasabing may kasalanan? Ay lumabag sila sa utos. Kahit sa kanila hindi nagkasala tulad ng paglabag ni Adan. Subalit ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pamagitan ng pagsuway ng isa ay marami ang namatay. Dahil sa pagsuway ay marami pong namatay, maraming taong nagkasala, ay yun po nangyari. Ngunit sa pamagitan ng pagsunod, sabi po dito, ng isa ay marami ang magiging mga matuwid.
Si Adan sa Kapitulo 5:19 ay ang kanyang ginawa ay pagsuway. Ngunit itong si Jesus, ang kanyang ginawa ay pagsunod. Yung pagsuway ni Adan, maraming namatay, ngunit si Jesus ay sumunod para maraming mabuhay. Ano po? Ibig sabihin, napakahalaga yung pagsunod. Kung hindi sumunod ang ating Panginoon Jesus, walang mabubuhay sa atin. Yung pagsunod na kanyang ginawa ay nagpatunay na kayang sundin ng tao ang kautusan. Ano po? At kung ating gagayahin ito sa pamagitan ng pananampalataya, magpapasakop tayo kay Kristo sa pamagitan ng pananampalataya, magagawa rin natin yung ginawa ni Kristo na kanyang nasunod ang kalooban ng Diyos. At ito ay sabi na dito sa Aklat ng Roma, Kapitulo 8, ay sa pamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Kaya napakalinaw po, na ito pong pananampalataya, itong pong pag-aaring ganap, sa pamagitan ng pananampalataya ay turo na noon pa sa panahon ni Abraham. Hindi po ito aral sa panahon lang ng Kristiyano. Kaya pinapatunayan ni Pablo na itong pag-aaring ganap ay nangyari nga kay Abraham. At kung ito hindi aral ng Diyos na dapat mangyari sa isang tao, hindi dapat nangyari ito kay Abraham. Dapat si Abraham nung panahon na yon ay naligtas at naging matuwid sa harapan ng Diyos dahilan sa pagsunod. Pero sapagkat hindi nga ganoon ang gusto ng Diyos, ang gusto ng Diyos ay sa pamagitan ng pananampalataya, kaya si Abraham ay inaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Sa makatuwid, ang pag-aaring ganap ay hindi po aral sa bagong tipan. Hindi po ito sa bagong tipan lamang. Ito po ay aral na sa lumang tipan pa. Yan. Kaya sabi dito, paano nga ito binilang? Sa talatang Kapitulo 4, talatang 10 at 11. Iyon ay bago siya tinuli o nang tuli na siya. Iyon ay hindi pagkatapos na siya ay tuliin, kundi bago pa siya tinuli. Binilang ng Diyos na siya ay matuwid sa kanyang harapan bago pa siya magpatuli. Bago pa siya sumunod. Sa Diyos. Pero, pagkatapos na siya ay ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya, pinatunayan yung kanyang pananampalataya sa pamagitan ng pagsunod. Kaya sabi dito sa talatang 11, tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng pagiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya. Ang katibayan na siya ay naging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya ay yung kanyang pagsunod sa utos ng Diyos na dapat kayo ay tuliin. Sa makatuwid, kahit sa panahong Kristiyano, ang pinakang tanda na tayo po'y naging matuwid at inaring ganap ng Diyos dahil sa pananampalataya ay ang pagsunod sa utos. Kaya nga po sinabi doon sa talatang 17 ng Lucas 16 na po sabi po doon, mas magaan pang mawala ang langit at lupa kaysa sa maalis ang isang kudlit sa kautusan. Bagamat sinabi na ipinangaral na mula kay Juan ang ebanghelyo, magaan pa na maalis ang langit at lupa, mawala ang langit at lupa kaysa maalis ang isang kudlit sa kautusan. Kaya sabi dito, tinanggap niya ang tanda ng pagtutuli na isang tatak ng pagiging matuwid sa pamagitan ng pananampalataya na nasa kanya nang siya ay di patuli. Ang layunin ay upang siya ay maging ama ng mga sumasampalataya bagamat siya ay di tuli at upang ang pagiging matuwid ay mabilang din sa kanila. Mabibilang din sa kanila yung pagiging matuwid kung tatanggapin din nila yung pagtutuli. Sa makatuwid, kapag isang tao ay nananampalataya, para matiyak na siya po ay matuwid na sa harapan ng Diyos at siya ay inaring ganap, susundin po niya yung kautusan. Napakalinaw po yan dito po sa talatang ating binasa. Pero ang ating pinakandinidiin ngayon ay yung kanilang aral na ang ebanghelyo daw ay sa panahon lang ng Kristiyano nag-umpisa at itong ebanghelyo na ito ay pag-aaring ganap sa pamagitan ng pananampalataya. Mali po yan. Ang katuruan ng pag-aaring ganap sa pananampalataya ay hindi po sa bagong tipan lamang. Ito po ay nag-umpisa pa sa panahon pa ng lumang tipan. Sa katunayan, kung hindi nanampalataya si Adan sa Diyos, nung sila'y lumabag, ay baka wala sila kaligtasan. Kinakailangan nila ang pagsisisi at pagbabalik sa Diyos at pananampalataya sa Panginoon. Si Noe, kung wala siyang pananampalataya sa Diyos, hindi siya magiging matuwid.
Si Noe lamang ang nakitang matuwid nung kanyang panahon. At nang iutusan siya ng Diyos dahil sa kanyang pananampalataya, pinaliwanag po yan dun sa sa Hebreo Kapitulo 11, ay hindi po niya yun gagawin kung wala siyang pananampalataya. Kaya nga po siya naging matuwid sapagkat siya sumasampalataya sa Diyos. Kaya nga po yung pag-aaring ganap sa pananampalataya ay mali po yung sabi nila na ito'y sa bagong tipan lang ipinangaral. Dito po sapagkat yung kautusan daw at propeta ay hanggang kahiwan lang, at mula noon nang dumating si Juan, namatay na si Juan, ay ipinangaral na yung ebanghelyo, at ang ebanghelyo nga po yung pag-aaring ganap sa pananampalataya, mali po yun. Hindi po ganon ang tinuturo ng Biblia. At hindi rin po tinuturo ng Biblia doon sa mga talatang kanilang binanggit na inalis ng kautusan. Ang sabi pa nga ay magaan pang mawala ang langit at lupa kaysa sa alis ang isang kudlit sa kautusan. At nilinaw ni Pablo, ano pong sabi ni Pablo? Na ang si Abraham pagkatapos siyang ariing ganap ng Diyos sa pamagitan ng pananampalataya. Siya po'y nanampalataya nung hindi pa siya tuli. Tinanggap niya yung tatak ng katuwiran sa pamagitan ng pananampalataya, sa pamagitan ng pagtutuli. Ibig sabihin ay sa pamagitan po ng pagsunod sa kautusan. Kaya nagkakamali po ang marami na hindi kasama sa pag-aaring ganap ang pagsunod sa kautusan. Ang pagsunod po sa kautusan ay isa pong tanda na ikaw ay inaring ganap ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa mga videos po ng Ang Daan ng Katotohanan. Sana po ay kayo po ay naligayahan sa araw na ito.